Sige, subukan mong lumapit sa akin. Hindi ako magdadalawang isip na saksakin ka. Napakasama mo. Wala kaming atraso sa'yo. Naging maayos ang pakikitungo namin sa'yo ni Lola. Leia, ibaba mo yan. Alam mo ba kung bakit ko ginagawa to? Kasi mahal kita. Mahal na mahal at hindi ako makakapayag na mapunta ka sa ibang lalaki. Mahal? Pagmamahal bang tawag mo sa ginagawa mo? Manyak ka! Masama kang tao! Tulong! Tulungan niyo ako! Palabasin niyo ako dito! Wala akong kasalanan! Hayop ka! Wala kang konsensya! Binigyan ka namin ng pagkakataon para magbago at ayusin ang buhay mo. Pero anong ginawa mo? Tarantado ka! Mabulok ka dyan sa kulungan! Wala kang kwentang tao! Doble-dobleng kasong haharapin mo kaya huwag ka nang umasa na makakalabas ka pa sa rehas na yan. Shhh! Huwag kayong maingay. Papatayin ko kayo eh. Sino ka? Lumayo ka sa akin. Huwag! Huwag mo ako sasaktan. Aray! Tama na! Taon 2008. Samar. Tay! May tao! Hoy! Tarantado! Sino kayo ha? Ang lakas na loob niyo para busuhan anak ko ha! Hoy! Bumalik kayo dito! Papatayin ko kayo! Takbo na mga tol! Bilis! Walang kasing bilis na nagsitakbuhan ang mga kalalakihan, ngunit naharang sila ng mga nagro-rondang barangay tanod at dinala sa barangay hall. Katulad ng kanilang nakagawian, kanya-kanyang palusot na lamang ang mga binata kasama si Jackson habang tinatanong ng mga opisyal na naroon. Nang gagalaiti naman na sumugod ang ama ng kanilang biktima nung gabing yon. Kaya naman pinatawag ang kani-kanilang mga magulang sa barangay at sa huli ay nakipag-areglo na lamang sa noon ay galit na tatay ng biktima. Bandang 11:00 ng gabi, ang ilan sa mga kapitbahay ni Mang Arnel ay nasa labas ng kanilang tarangkahan. Nakikiusyoso ang mga yon dahil sa malakas na bulyaw nito na animoy galit na galit ng mga sandaling yon. Nababatid nila na may kalokohan na namang ginagawa ang pamangkin nito na si Jackson. Aray ko! Chong, tama na ho! Grabe talagang kalokohan ng Jackson na yan, no? Walang kadala-dala. Manhid na yata sa kabubugbog ng tiyo niyang si Arnel. Ay, sinabi mo pa. Lahat ng katarantaduhan ay nasa kanya na. Suki na nga ng barangay ang Jackson na yan eh. Mula sa pagiging kawatan, rambulan, at kung ano-ano pa. Ano na naman kayang kasalanan ng mokong na yan? Ay... Samantala. Wala ka talagang kwenta kahit kailan. Wala ka nang ginawa kundi bigyan ako ng kahihiyan. Chong, tama na. Hindi naman totoong binibintang nila sa akin eh. Hindi po talaga ako yun. Hindi nga ako nagawi sa bahay nila eh. Sinungaling ka. Nakakahiya ka. Huling-huli ka na magsisinungaling ka pa. Hindi ka talaga magtitino ha. Pues, bukas na bukas rin, makakalayas ka na sa pamamahay ko. Bahala ka na sa buhay mo. Kung gusto mo, umuwi ka sa mga kamag-anak ng tatay mo. Chong, ayaw ko po. Maawa na kayo sa akin. Mag-aayos na po ako. Huwag niyo lamang po akong... Bakit? Dahil hindi ka madayang gumawa ng kalokohan doon? Tama lang na doon ka sa kanila para ang tiyuhin mong pulis ang mismo magpakulong sa iyong loko ka. Ayusin mo ng mga gamit mo at bukas bago sumikat ang araw, ayaw na kita makita dito. Subukan mo lang sumuway sa gusto ko at baka talagang mapatay na kitang tarantado ka. Huh? Agad na pumasok sa loob ng kwarto ni Jackson si Mang Arnel, sabay kinuha ang mga damit at iba pang gamit ng binatilyo. Pagkatapos ay pinagtatapon yon sa labas ng bahay. Nang makita ni Mang Arnel ang mga kapitbahay nila noon na nasa labas ng kanilang tarangkahan na nagbubulungan, ay lalo lamang uminit ang kanyang ulo. Kayo, bumalik na kayo sa mga pamamahay nyo, mga tsismoso! Isa-isa namang nagsipulasan ang mga yon at pumasok sa kani-kanilang bahay. Pakinig pa nila ang malakas na kalabog ng pinto mula sa bahay ni Mang Arnel. Isa-isahin mo ng pulutin ang mga gamit mo rin sa labas. Nakakuyom ang kamao at paisa-isa pa ring humihikbi si Jackson
habang sinusundan ng tingin ang kanyang tiyuhin na noon ay papasok na sa kanyang kwarto. Nag-iisang kapatid si Mang Arnel ng kanyang yumaong ina. 2 taon lamang ang pagitan ay sumunod na rin ang kanyang ama dahil sa iniinda rin nitong sakit. Kaya naman naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang tiyo. Minsan na siyang bumisita sa bahay ng kanyang tiyo Froilan, na kapatid naman ng kanyang tatay. Higit na strikto yon, maging ang asawa nito na si Mila. Meron din yung nag-iisang anak na mas bata ng 5 taon kay Jackson. Nang gabi ring yun, palihim na tinawagan ni Mang Arnel si Froilan tungkol sa kanilang pamangkin. Pasensya na talaga, pero sa tingin ko, ikaw lang ang makakapagpatino dito sa lokong to. Baliwala ng pagdidisiplina ko sa kanya. Nasasaktan ko lang. Baka kung ano pa magawa ko kapag hindi na ako nakapagtimpi sa pamangkin natin na ito. Ay, yan na nga bang sinasabi ko eh. Huwag ka mag-alala. Siguradong dito, hindi siya makakagawa ng kalokohan. Matapos ibaba ang telepono ay umupo sa kanyang higaan si Mang Arnel at napabuntong hininga na lamang. Ay, alam kong nangako ako sa kapatid ko na ako nang bahala kay Jackson at hindi ko siya pababayaan. Pero sa nangyayari ngayon, mukhang bigo akong gawin yon. Ay nako, hindi ko alam kung saan ako nagkulang at hindi ko rin alam kung kanino siya nagmana. Sana'y magtino pa siya at huwag niyang tuluyang sirain ang buhay niya. Maigi na rin na malayo siya sa mga tarantado niyang kaibigan dito. Samantala, ipinarating naman ni Froilan sa kanyang asawa ang napag-usapan nila ni Mang Arnel. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Baka naman kasi hinayaan niya mapabarkada si Jackson. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon. Lahat ng mga kalokohan sinusubukan dahil sa kuryosidad. Ay, mabuti na lamang at mabait at matino ang anak natin. Ay, kawawa naman kung hindi natin siya tatanggapin. Yun nga rin ang iniisip ko eh. Subukan nating magpakamagulang sa kanya. Pero kapag hindi siya nagtino, ewan ko na lang. Hindi ako magdadalawang isip na ipakulong siya kung kinakailangan. Ay, ayos lang naman sa akin, mahal. Huwag lang maaagrabyado ang anak natin. Ayaw ko rin na maimpluwensyahan niya si Mark. Malabo naman mangyari yan. Napalaki natin na maayos yung anak mo. Hindi siya matutulad sa lokong yon. Matulog na nga tayo't magang pasok ko bukas. Ikaw nang bahala kapag dumating siya na wala ako, ha? Kakausapin ko na lang siya pag uwi ko. Ilang oras lang naman ang duty ko bukas. Kinabukasan, bandang 5:00 ng umaga, saklay ang isang malaking bag at may isa pang bitbit na pinaglagyan niya ng kanyang mga gamit ay malungkot na naglakad si Jackson papunta sa paradahan ng tricycle. Oh, Jackson, mukhang pinalayas ka na yata ng tiyong mo ah. Saan ka na naman gagawa ng kalokohan, ha? Mukhang nagulpi ka na naman kagabi ah. Ngumisi na lamang ang binata sabay sumakay. Yan ang bayad sa paradahan ng jeep. Pakang kita dyan eh. Pasalamat ka, masakit pang katawan ko dahil kung hindi, makakatikim ka talaga sa akin bago ako umalis sa baryong to. Makalipas ang 3 oras na biyahe ay nakarating na yon sa isang bayan kung saan nakatira ang kanyang tiyo Froilan at ang mag-ina nito. Sakto namang nag-aalmusal si Aling Mila at ang anak niyang si Mark nang dumating si Jackson. Anak, tingnan mo nga kung sinong tao sa labas. Baka nariyan ang Kuya Jackson mo. Sige po, Nay. Sandali lang po. Sa wakas, magkakakuya na rin ako dito sa bahay. Sana mabait siya at magkasundo kami. Oy, insan, kumusta ka? Ang laki mo na, napaka-pogi mo rin pala. Manang-mana ka talaga sa akin. Nariyan ba sila tiyo at tiya? Si nanay po nasa kusina, si tatay naman po pumasok sa trabaho. Mamayang tanghali nandito na po yun. Bakit po may pasa kayo? Wala yan. Napaaway lang ako sa laro. Sa basketball. Mahilig rin po pala kayo mag-basketball. Sige po kuya, tuloy ka na po sa loob. Akin na po yung bag ninyo at dadalhin ko na sa kwarto natin. Ang laki na pala ng pinagbago ng bahay ninyo, no? Mas lumaki at mas maganda na ngayon. Ayos. Mukhang magiging mas masaya ang buhay ko dito, ah.
Tia, mano po? Oh, Jackson, buti naman at nakarating ka ng ligtas. Nasabi na rin sa amin ni Tio Arnel mo na dito ka raw muna sa amin titira. Tumawag ho ba sa inyo kagabi? Ano po bang sinabi niya? Wala naman, iho. Ang sabi niya ay gusto mo lang daw muna dito. Sakto, magpapasukan na. Pwede ka mag-aral ulit kung gusto mo. Naku po, bigyan niyo na lamang po ako ng trabaho kaysa pag-aralin niyo ako. Wala po kasi akong hilig sa pag-aaral eh. Tsaka, mahina din po ako sa klase. Sayang lamang ang tuition fee. Naku, masyado ka pang bata para magtrabaho. Saka pwede ka naman turuan yung pinsan mo pagdating sa mga lessons, kung sakali na hindi mo alam. Alam mo ba, class valedictorian yan nung elementary, at ngayong nasa high school na siya pa rin lagi ang nangunguna. Ang talino mo pala, insan. Sige, pwede ko naman hong pag-isipan at subukan. Ayun, maigi pa'y pag-isipan mo na maigi kung anong kursong nababagay sa'yo. Mark, anak, tulungan mo si kuya, ha? O siya, maupo na kayo't mag-almusal. Siguradong nagugutom ka na't malayo-layo pang pinanggalingan mo. Oo nga po eh. Kanina pa nga po kumakalaman sikmura ako eh. Kawawa naman ang batang ito. Siguro kung hindi maagang naiwan ng kanyang mga magulang ay hindi siya magkakaganyan. Sana maging daan ang pagtira niya dito para magtino siya. Sayang naman kung tuluyan na siyang mapapariwara. Napakagandang lalaki pa naman. Masaya namang nagkwentuhan ang magpinsan habang kumakain ng almusal. Kitang-kita sa mata at mga tawa ni Mark na masaya siya sa pagdating ng kanyang Kuya Jackson. Matagal niya na kasing pinapangarap na magkaroon man lamang ng kasama sa bahay na maituturing niyang kapatid. Nang makauwi si Mang Froilan, agad niyang kinausap ang pamangkin niyang si Jackson. Natutuwa ako na nandito ka sa amin. Isa pa, kita mo naman kung gaano kasaya si Mark sa pagdating mo. Mabait ang mag-ina ko kaya wala kang puproblemahin dito. Ako naman, basta wala kang gagawing kalokohan, magkakasundo tayo. Simple lang ang gusto ko. Huwag na huwag kang gagawa ng kahit anong katarantaduan sa poder ko. Ano mang nakasanayan mong gawin nung nandun ka pa sa Tiyong Arnel mo, ang mabuti pa'y kalimutan mo na muna yon. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Tiyong. Malinaw na malinaw po. Huwag po kayong mag-alala. Magbabago na po talaga ako. Nakakahiya naman po kay Tia at kay Mark kung bibigyan ko kayo ng kahihiyan. Ay, hindi lang yan. Nagkakaedad ka na. Importante na sa edad mong yan, alam mo na talaga kung anong gusto mo sa buhay. Darating ang araw magkakaroon ka ng sarili mong pamilya, ng mga anak. Sa'yo nakasalalay ang magiging kinabukasan nila. Ikaw ang magdedesisyon kung magiging maganda yon o hindi. Makalipas ang isang araw, habang nag-uusap sa may sala at nakatanaw sa bintana ang mag-asawang sina Froilan at Mila, masaya silang pinagmamasdan si Jackson na noon ay nagwawalis katulong ang kanilang anak na si Mark. Konti na lang matatapos na tayo, kaya lang parang wala namang tigil sa paglaglag tong mga dahon. Habang patuloy sa pagwawalis ay siya namang pagdating ni Leia, dala ang isang mangkok. Tao po? Ay, Mark, nandyan ka pala. Pasuyo naman ito, ipinabibigay ni Lola. Aba, bagong luto to, Ate Leia. Umuusok pa, oh. Sandali lang po, isasalin ko lang. Ang ganda niya naman. Ang kinis at mukhang... Ano kayang pangalan niya? Ang pogi naman ng tagawalis nila Aling Mila. Siguro pinsan siya ni Mark. Magkahuwig sila eh. Hi, pinsan mo si Mark? Opo, pinsan ko siya. Magkapatid po yung tatay ko tsaka si Tio Froilan. Okay. Dito ka natitira? Opo. Dito na po kasi ako mag-aaral. Habang nag-uusap ang dalawa ay bumalik na si Mark, dala ang mangkok. Ate Leia, salamat daw po sabi ni Nanay. Pasabi na lang din daw po kay Lola. Sige, ipapaabot ka sa kanya. Nakangiting umalis ang dalaga. Malapit kasi sila ng kanyang Lola Nita sa pamilyang yon.
Yun lamang kasi ang pinagkakatiwalaan ng lola niya at kanilang nalalapitan sa oras ng pangangailangan. Abot tenga naman ang ngiti ni Jackson habang nakatanaw pa rin sa dalaga. Uy, crush mo si Ate Lea, no? Ang ganda niya, no? Tapos, mabait pa. Mabait talaga si Ate Lea. Matalino at mahal na mga taga rito yan. Pero si Lola Nita, naku, masungit yun sa iba. Iilan lang ang nakakapunta sa kanila. Sabi ni nanay at tatay, pili lang daw ang taong kinakausap nun. Ayaw niya sa mga, alam mo na, yung iba kasi, chinichismis na mambabarang daw si Lola Nita. Sabi naman ni nanay, hindi naman daw totoo yun. At kung sakali man, hindi naman daw kami dapat matakot dahil para lang daw yun sa mga taong may nagawang malaking kasalanan. Wala namang ganun. Katang-isip lang yung mga yun. Anong taon na ba ngayon para maniwala pa tayo sa mga ganyan-ganyan? Sa horror movie ko lang napapanood ang mga yan eh. Sa bagay, ay, ewan, basta ang alam ko mabubuting tao sila. At saka, maalam din kayang manggamot si Lola Nita. Marunong siya manghilot at magtawas ng mga napaglalaruan ng engkanto. Marami rin mga ganyan sa amin. Yung iba nakakapagpagaling. Yung iba naman, mukhang pinagkakakitaan na lang nila yung panggagamot kuno. Samantala. Lola, salamat daw po sa masarap niyong bilo-bilo. Tuwang-tuwa na naman po si Mark. Paano kasi paborito niya yon? Parang ikaw din, hindi ba? Ay, siya nga pala, nasa kanila na rin yung pinsan ni Mark, yung anak ng kapatid ni Mang Froilan. Para lang sila magkapatid. Siguro, mas matanda lang ako sa kanya ng mga 2 o 3 taon. Dito na raw po siya mag-aaral eh. Ay, mabuti naman at nang may kasama si Mark doon. Oo nga po, Lola. Nakakalungkot kayo mag-isa lang at walang kapatid. Alam na alam ko yung mga ganong pakiramdam. Yung pakiramdam na may iiwan ako mag-isa dito kapag nandito na si Troy at magpapakasal na kayo. Lola naman, sa tingin niyo ba iiwan ko kayo dito? Hinding-hindi po mangyayari yan. Magkaroon man ako ng sariling pamilya, lagi pa rin po tayo magkakasama. Isa pa, pagkatapos naming ikasal, babalik din ho si Troy sa ibang bansa para magtrabaho. Kaya tayo pa rin po ang magkasama, pati na rin ang mga magiging apo nyo. Tsaka, sabi ko naman sa inyo, gusto ko rin po kayong alagaan katulad ng pag-aalaga nyo sa akin mula nung bata pa ako, di ba? Sus! Wala na nga yata akong mahihiling pa sa Diyos. Napakaswerte ko at mahal na mahal talaga ako ng apo ko. Kaya naman sana'y aalagaan at mamahalin ka rin ni Troy na higit pa sa pagmamahal ko sa iyo. Dahil kung pababayaan at kung paiiyakin ka lamang niya, ay nako, alam mo na alam mo kung anong dapat sa mga taong manloloko. Huwag po kayo mag-alala. Mga high school pa lamang po kami ay kilala niyo na si Troy. Alam niyo naman po kung gaano siya kabait at kung gaano niya ako kamahal. Kilala niyo rin ang mga magulang niya. Ay siya, oo nga naman. Sana lamang ay hindi siya magbago sa paglipas ng panahon. Lalo na ngayong may maayos at maganda na siyang buhay. Huwag rin sana siyang magpapatalo sa tukso, lalo na't palagi kayong magkalayo. Yan rin ho ang palagi kong ipinagdarasal. Marami pong bagay na hindi namin kontrolado, pero alam ko na hindi kami pababayaan ng Diyos, lalo na po ngayong ikakasal na kami. Tama yan. Kailangan ay samahan niyo ng pananampalataya para maging mas matibay ang inyong relasyon. Marami pa kayong pagsubok na pagdadaanan, lalo na kapag may sarili na kayong pamilya. Hindi madali ang pag-aasawa, pero kung magtutulungan kayo at magtitiwala kayo sa isa't isa, walang pagsubok na hindi nyo kayang lampasan. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting nakita ng mag-asawang Froilan at Mila ang pagbabago ni Jackson na labis naman nilang ikinatuwa. Hirap man sa klase ay nakita nila kung paano nagpupursige yun sa tulong na rin ng nakababata niyang pinsan na si Mark. Katulad ng mag-anak, naging malapit rin siya sa maglolang sina Nita at Leia. Sa tuwing walang pasok ay madalas na tumatambay at tinutulungan nila si Lola Nita sa paglilinis ng malawak nitong bakuran, pag-igib ng tubig at maging sa pagsisibak ng kahoy na panggatong
na labis naman ikinatuwa ng matanda. Isang araw, habang abala sa paglilinis sa loob ng bahay ang maglola ay naghahakot naman ng sinibak na kahoy papunta sa kusina sina Mark at Jackson. Mukhang ang dami na nasibak natin ngayon Tapos abalang-abala rin sila sa loob. Siguro may bisita silang darating. Oo nga no. Alam ko na, siguro uuwi na yung boyfriend ni Ate Leia. Ha? Boyfriend? May boyfriend na si Ate Leia? Oo, nasa ibang bansa. Ang alam ko, uuwi raw para pakasalan na si Ate Leia Yun yung narinig ko sa usapan ni nanay at tatay noong nakaraan. Ay, buti pa tanungin na lang natin sila para makasiguro tayo. Wag na, nakakahiya lang. Baka sabihin nila tsismoso tayo. Bakit parang malungkot ka? Ako? Malungkot? Hindi Ba't naman ako malulungkot? Sus, akala mo ba hindi ko napapansin kung paano mo tingnan si Ate Leia? Nagagandang ka sa kanya, di ba? Medyo nahihiya ka, pero gustong-gusto mo namang lagi tayong nandito sa kanila. Sa madaling salita, may gusto ka talaga sa kanya. Loko, hindi tumigil ka nga dyan. Nakakaya, mamaya marinig ka pa nun Kung hindi si Ate Leia, sino? Si Lola Nita? Ay, ang kulit mo talaga. Maghakot ka na nga lang at nang makauwi na tayo. Siguradong hinahanap na tayo ng nanay at tatay mo. Nagpatuloy sa kanilang ginagawa ang magpinsan, pero nung mga oras na yon, hindi na maipaliwanag ni Jackson ang kanyang nararamdaman. May bulong sa kanyang isip na hindi niya maipaliwanag. Hindi pwede. Kailangan kong ayusin ang buhay ko. Wala na akong mapupuntahan. Okay ka lang, kuya? Oo. Okay lang ako. Medyo pagod na pero kaya pa naman. Ilang sandali pa, pinuntahan sila ni Leia para yayaing magmeryenda. Halina kayo, bilisan nyo na. Jackson, huwag ka na mahiya. Hanggang ngayon pa naman nahihiya ka pa rin sa akin. Tingnan mo tong si Mark, sanay na dito sa bahay. Para ko na rin siyang bunsong kapatid at ngayon, nadagdagan pa ng isa, meron ng 3 apo ang lola ko. Ganito palang pakiramdam na may kapatid, no? Napatingin na lamang sa isang sulok si Jackson, sabay na pabuntong hininga dahil sa sinabi ni Leia. Pinilit pa rin niyang maging kalmado papunta sa hapagkainan. Mga apo kong pogi, magmeryenda na kayo at mukhang napagod kayo. Pagka-uwi ay magpahinga muna kayo at magsiligo na at mukhang may naamoy na kung hindi ka aya-aya. Naku po, ako po yata yun, Lola. Nakalimutan ko po magtawas kanina. Kaya pala parang nahihilo na ako Kilikili mo pala na amoy ko kanina. Ang lakas nun Habang kumakain ang dalawa, pasimple namang sinusundan ng tingin ni Jackson ang bawat kilos ni Leia. Kuya, wag mo masyadong pakatitigan. Naku, baala ka, baka matunaw yan. Ano naman ang matutunaw? Wala po, Lola. Ano ba kasing sinasabi mo, Mark? Ang gulo mo Yung yelo kasi yon, kuya. O yan, nabilaukan ka tuloy. Okay ka lang, Jackson? Hetong baso, uminom ka? Salamat. Grabe naman pawis yan, kuya. Ninenervyos ka ba o naiinitan ka lang? Bahagya namang tinadyakan ni Jackson ang paa ng kanyang pinsan. Aray! Bakit? Ayos ka lang ba, iho? Oo po, Lola. Nangalay lang po tong pa ako. Ano, may sasabihin ka pa? Umiling-iling na lamang si Mark at pasimpleng ngumisi sa kanyang kuya Jackson. Matapos kumain, agad nilang binalikan ang mga ginamit nila sa likod na bahagi ng bahay at nagpaalam na ang mga yon na uuwi. Kinagabihan, masayang magkausap sina Leia at Troy sa telepono. Nakapantulog na ang dalaga at hinayaan niya lamang na nakabukas ng bahagya ang kanyang bintana dahil maalinsangan ng gabing yon. Matapos ang mahaba-haba nilang pag-uusap ay humiga na siya at agad na tumagilid habang nakayapos sa kanyang unan. Maya-maya pa,
Nakarinig siya ng kaluskos sa labas ng kanilang bahay at halos hindi siya makakilos nang makita ang anino ng isang lalaki na nakasilip sa kanyang bintana. Inabot ng ilang segundo bago nakalabas ang kanyang boses, dala ng sobrang takot. Lola! Sino yan? May tao sa labas! Napabalikwas naman mula sa kanyang pagkakahiga ang kanyang lola at dali-daling pinuntahan ang kanyang apo. Ano bang nangyayari sa'yo? Nananaginip ka ba? Hindi po. Sigurado po ako sa nakita ko. May lalaki hong nakasilip sa akin dito sa bintana. Ay, bakit ba naman kasi nakabukas ang bintana mo? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kailangan kapag 6:00 na, isinasara mo na ito? Ay, teka, sigurado ka ba talaga sa nakita mo o namamalikmata ka lang? Sigurado po ako, Lola. Hindi ko lang po namukaan pero alam ko na totoo yung nakita ko. O siya, mabuti pa dito na lang din ako matutulog. Kukunin ko yung itak at kapag may lolo-loko ay tatagain ko. Aba, malakas ang loob niyang manilip sa'yo, ha? Doon na lang sana siya sa bintana ko at pagbubuksan ko pa. Siya, sige na, matulog ka na. Napapagod ako sa kakasalita. Siguradong babalik pa yon. Samantala, mayat maya namang sinisilip ni Mark ang higaan ng kanyang Kuya Jackson. Nasaan kaya si Kuya? Anong oras na nasa labas pa rin? Mahanap nga. Bago pa man maisuot ang kanyang panloob na tsinelas, ay siya naman pagbukas ng pinto sa kanilang kwarto. Oh, gising ka pa pala. Bakit parang pawis na pawis ka, Kuya? Saan ka ba nanggaling? Diyan lang sa labas, naglakad-lakad kaya pinawisan ako. Medyo maalinsangan din kasi ang panahon eh. Matulog ka na. Di ko naman sinabi sa'yo na hintayin mo ako, di ba? Ay, akala ko naman kasi tumambay ka sa kung saan. Gabi na at alam mo naman ang kabilin-bilinan ni tatay. Huwag ka mag-alala, nagbagong buhay na ako. Takot ko lang sa nanay at tatay mo. O siya nga pala, yung pinapagawa ko sa yung research paper ba, Kuya? Okay na. Nagawa ko na, ipiprint na lang natin bukas yon. Ayos, salamat talaga, Insan ha. Ibang klase ka, napakalupit mo. Madali lang gawin yung Kuya. Basta kapag may papagawa ka, sabihin mo lang kaagad sa akin, akong bahala sa'yo. Nagpatuloy pa ang kwentuhan ng magpinsan at nang makaramdam ng antok ay nakatulog na rin ang mga yon. Kinabukasan, nagising ang dalawa habang nagkukwentuhan sina Mang Froilan, Aling Mila at Lola Nita. Siguro ay may pag-alagala na namang magnanakaw dito sa baryo natin. O di kaya naman ay masamang loob na may kung anong pinaplano. Takot na takot tuloy si Leia kagabi. Ay! Mabuti pa, i-report na natin agad yan sa barangay habang hindi pa nakakapambiktima para makapagronda na rin ang mga tanod sa gabi. Makikisuyo sana ako, Froilan. Mas maigi kung ikaw na mismo magpapaabot sa kanila para naman maaksyonan ka agad. Sige ho, Lola Nita. Ako humbahala. Ay siya, uuwi na ako't magluluto pa ako. Tatay, ano yung sinasabi ni Lola Nita? May lalaki daw na nanilip sa bintana ni Ate Leia mo kagabi. Kagabi? Anong oras daw po yun? Bandang 9:00 raw eh. Tulog na ba kayo nun? Siguro yun yung kapapasok ko lang. Naglakad-lakad po kasi ako sa labas. Wala naman ako napansin. Sa bagay, masyado kasing madilim dito sa may sa atin. O siya, wag na lang kayo maglalabas kapag gabi na. Mag-asikaso na kayo't mahuhuli na kayong dalawa sa klase. Agad na nag-almusal ang dalawa at naligo. Sabay na ring umalis papasok sa kanilang paaralan. Samantala, abala naman si Leia sa pagliligpit ng ilan sa mga lumang gamit ni Lola Nita. Napatigil yon nang makita ang isang kaban na sa bakbak at kulay ng pintura ay mababakas na ang kalumaan. Lola, pwede na po ba nating itapon to? Ano po bang mga laman nito? Baka mamaya inaanay na to sa loob. Ay, naku apo, ikaw talaga. Akin na nga yan. Bakit mo itatapon yan? Hindi mo ba alam na karugtong na yan ang buhay ko? Bakit po? Ano po ba yan? Gusto mo ba talagang malaman? Opo, hindi naman po ako magtatanong kung...
Umupo sa sahig si Lola Nita, sabay binuksan ang kaban sa kanyang harapan. Napalundag naman si Leia nang magapangan siya ng 3 ipis mula sa lalagyang yun. Masyado ka namang matatakutin, Apo. Tingnan mo ang laman nito. Ito ang aklat na ikinukwento ko sa iyo. Dito nagmumula ang kaalaman ko sa panggagamot at ang isang sikreto na pinakaiingat-ingatan ko. Sikreto? Huwag niyong sabihin na, teka, manika at mga insekto po bang laman nito? Ay, akin na yan. Bakit kasi hinawakan mo ang garapon na yan kung hindi naman pala kakayanin ng sikmura mo? Oo, totoo ang minsang napabalita tungkol sa pagiging mambabarang ko. Matagal ko na rin naman nang hindi nagagamit ang mga ito. Marami ng buhay ang nagsakripisyo dahil sa paggamit ko ng itim na kapangyarihan upang maparusahan ang mga mapang-abusong tao, lalo na mga walang pusong nang aagrabyado ng mga inosente. Mailap kung minsan ang katarungan. Kaya naman noon, sa pambabarang ko nakukuha ang hustisya para sa mga taong lumalapit sa akin, para may paghiganti ang mga taong malalapit sa puso ko. Hindi niyo na ho kailangan gamitin pa ang mga ito. Hindi na kailangan at wala ng buhay pang mawawala sa atin. Hindi ako naniwala noon na nagkataon lamang ang mga nangyari. Nung huli ko lamang napagtanto na may kaugnayan pala ang lahat sa paggamit ko ng itim na kapangyarihan. Nangyari na po ang lahat ng yun, Lola. Malay niyo naman, nagkataon lang. Naniniwala po kasi ako na tanging Diyos lang ang nagpapasya sa kamatayan ng isang tao. At lahat ng hangganan ay may dahilan. Kung hindi dahil sa nangyari kay Lolo at kay Nanay ay di sana. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin kayo tumitigil sa pambabarang. Ay, tama ka po. Marahil nga nangyari ang lahat para magising na ako sa katotohanan. Makalipas ang ilang araw, kasama ni Troy ang kanyang mga magulang para mamanhikan. Nakamasid lamang si Jackson sa labas ng tarangkahan at pasimple namang tinapik yun ni Mark. Sinong sinisilip mo dyan, kuya? Ano, gwapo ba? Malaki lang ang katawan pero kung kagwapuhan ang pag-uusapan, wala naman parama sa akin yun eh. Mukha naman mabait at mahal na mahal niya si Ate Leia. Matagal na sila magkasintahan. First love nila ang isa't isa. Kung yan ang magiging asawa niya, magtitiis siya na palaging nangungulila sa kanya. Sa pagkakaalam ko, hindi na babalik si Kuya Troy sa ibang bansa. Pinag-ipunan nilang bahay at negosyo para handa na ang lahat pagkatapos ng kasal. Halos hindi na nakikinig si Jackson sa mga ikinukwento ni Mark dahil sa kung ano-ano nang pumapasok sa kanyang isipan noong mga oras na yon, habang patuloy na nagmamasid sa magkatabi at masayang-masayang magkasintahan. Napansin ni Mark ang matalim na tingin at pagtulo ng pawis sa mukha ni Jackson. Kuya, ayos ka lang ba? Tinabig nun ang kamay ng kanyang pinsan, sabay tumalikod at umuwi na lamang sa bahay. Ano ba nangyayari kay kuya? Parang wala sa sarili ah. Ay, nagsiselos ba siya? Kuya! Hoy, sandali lang! Kapansin-pansin ang pagbabago sa kilos ni Jackson mula nung araw na yon. Hindi na rin yun nagyayaya na pumunta sa bahay ng maglola. Pagkagaling sa eskwela ay nagkukulong na lamang yun sa kwarto at naglalaro ng computer games. Mahal, mukhang ang tahimik ng pamangkin mo ngayon ah. Ilang beses na rin siyang hindi sumasabay sa atin sa pagkain. Abala ba sa pag-aaral o may iba siyang pinagkakaabalahan o pinoproblema? Oo nga po tatay, hindi rin po siya gaanong nakikipagkwentuhan nitong mga nakaraan. 3 araw na rin pong hindi ko siya nakakasabay sa pagpasok at pag-uwi. Hindi naman po kami nag-away. Anyot, kakausapin ko. Ano bang ginagawa niya? Sandali lang at tatawagin ko, ha? Kumain na kayo dyan. Agad namang tumungo yun sa kwarto at nadatnan si Jackson na nanunood ng pelikula.
Yan, sige pa, upakan mo! Saksakin mo! Patayin mo! Yan, ganyan nga! Jackson, ano ba yung pinapanood mo? Pambihira, patayin mo nga yan. Nanonood ka lang pala hindi ka pa sumabay sa aming kumain. Kinuha nun ang remote control ng TV, sabay pinatay ang cellphone noon. Sige po, tiya. Susunod na po ako. Sige, bilisan mo na dyan at may pag-uusapan tayo. Agad namang tumalikod yon habang nakakunot ang noo pabalik sa hapagkainan. Ay, buisit. Ganda pa naman ang pinapanood ko. Agad naman yung sumunod sa kanyang tiyuhin at mabilis na naupo at naghain ng pagkain. Nagkatinginan naman sina Aling Mila at Mang Froilan na animoy naninibago rin sa ikinikilos ng binata. Jackson, ngayong nandito ka na sa amin, kung may pinagdadaanan ka sabihin mo sa amin ng tiya mo para alam namin kung paano ka matutulungan. Okay lang naman po ako. Medyo na-stress lang po ng konti sa dami ng mga dapat gawin. Nahihiya naman po ako kay Mark. Marami rin po siyang ginagawa tapos inaasa ko pa sa kanya lahat. Ang totoo, nahihirapan po talaga ako sa pag-aaral. Ganyan talaga lahat ng bagay. Kailangan nating paghirapan. Para sa iyo rin naman yan. Opo, Chong. Ginagawa ko naman po lahat. Salamat po. Masasanay din po ako. Ano ka ba, kuya? Huwag kang mahiya sa akin. Tutulungan kita kahit gaano pa kahirap yung ipapagawa mo. O siya, kumain na muna kayo. Basta nandito lamang kami, Jackson, ha? Kung may kailangan ka sa school o para sa sarili mo, magsabi ka lamang sa amin. Nauwi naman sa masayang kwentuhan ang pag-uusap na yon, kaya naman naging kampante na ang mag-asawa. Isang gabi, habang nagpapahangin sa labas ng bahay si Jackson, may kung ano namang hinahanap si Mark sa kanyang bag. Ay, nasan na ba yung isa kong notebook? Teka, baka nasama dito sa mga gamit ni Kuya sa bag. Matingnan nga. Akma na sanang bubuksan yon ng bata nang bigla namang dumating si Jackson at agad na hinablot ang kanyang bag na labis namang ikinagulat ng kanyang pinsan. Ano ba? Ba't pinakikilaman mong gamit ko? Hinahanap ko lang naman po yung notebook ko, Kuya. Baka kasi... Teka, bakit ka ba nagagalit? Hindi naman. Pasensya na. Nagulat lang ako. Magulo kasi yung mga gamit ko kaya nakakahiya kung makikita mo yung loob nitong bag ko. Ay, akala ko naman kung may ano na kayong itinatago dyan. Ano ka ba? Siyempre wala. O eto, yan ba hinahanap mo? Yan! Salamat, Kuya! Nakahinga naman ng maluwag si Jackson habang dinaganan ng iba niya pang gamit ang isang plastik na naglalaman ng kanyang mga gamit sa bisyong kinalolokohan. May nakilala kasi siyang bagong barkada na nagtulak na naman sa kanya para gumawa ng kalokohan. Samantala, makalipas ang 2 buwan na paghahanda ni na Leia at Troy sa kanilang kasal, kumalat na rin ang balitang yun sa kanilang baryo. Kapwa masaya at hindi na sila makapaghintay sa espesyal na araw na matagal na nilang pinapangarap. Palagi naman silang binibilinan ni Lola Nita na mag-iingat dahil malapit daw sa aksidente ang mga taong ikakasal na. Mahal, bukas ba pupunta ka dito? Oo naman. Halos araw-araw naman akong pumupunta dito sa inyo, di ba? Dahil araw-araw ko rin namimiss ang misis ko. Ikaw talaga? Alam mo hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na ikakasal na tayo. 7 araw na lang ang hihintayin natin. Salamat, mahal, ha? Salamat saan? Salamat sa sakripisyo mo para matupad ang pangarap natin. Mahal ko, wala akong hindi kayang gawin para sa'yo. Sobrang mahal na mahal kaya kita. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin na malayo sa'yo, sa pamilya ko? Pero kapag iniisip ko kung para sa lahat yon, mas lalo akong ginaganahan magtrabaho. Lalo na siguro kung may anak na tayo, masisipagan ko pa. Alam mo naman, ayaw na ayaw kong napapagod ang asawa ko at ayaw ko ng pagdaanan ng mga magiging anak natin ang hirap ng buhay na dinanas ko. Napakaswerte ko naman talaga sa lalaking pakakasalan ko. Mahal na mahal kita.
mas mahal na mahal kita. Talaga namang hindi nyo man lamang hinintay ang kasal bago kayo. Ay, paghahampasin ko kayo dyan eh. Lola naman, kiss lang yun eh. Ay, sorry po, Lola. Uuwi na po ako. Babalik na lang po ako bukas. Ay, siya, sige. Mag-iingat ka. Bye, mahal ko. Napakakerengkeng mo. Talaga namang nananadya pa. Samantala, habang naglalakad palabas ng tarangkahan, nakatanaw mula sa di kalayuan si Jackson. Sa noon ay papauwi na sa kanilang bahay na si Troy. Akala mo mapapasayo si Leia? Akin lang siya. Wala akong ititira sa'yo. Bugok. Kinabukasan, bandang 3:00 ng hapon, umalis si Lola Nita papuntang sentro at mayroong tumawag sa kanya para magpagamot. Matagal niya na yung kilala, kaya naman anumang oras ay hindi niya yun mahihindian. Leia, medyo gagabihin ako. Pupunta naman si Troy, hindi ba? Opo, Lola, pero mukhang mamayang gabi pa po yun. May inaayos daw sila ng tatay niya. Bakit po? Ipapaalala ko lang. Pupunta siya dito at kayo lamang. Tandaan nyo na huwag mo nang gagawa ng anak hanggat hindi pa kayo ikinakasal, ha? Opo naman, Lola. Kayo talaga. Hindi ko naman po nakakalimutan yan. Mag-iingat kayo, Lola. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, apo ko. Siya, aalis na ako. Kapag gabi na't wala pa rin si Troy ay isara mo na lamang ang pinto. Opo, Lola. Ingat po kayo. Nagpatuloy sa pagliligpit ang dalaga at naghahanda na rin ng mga lulutuin niyang gulay para sa kanilang hapunan. Bandang 5:00, habang naguhugas sa lababo ay naramdaman niya na may pumasok sa loob ng bahay. Troy, mahal ko, ikaw na ba yan? Nandito ako sa kusina. Ate Leia, si Lola. Oh, Jackson, ikaw pala. Umalis si Lola eh. Bakit? May sadya ka ba sa kanya? Bakit ang pula ng mata mo at parang... ano ba? Nasisiraan ka na ba ng bait? Ano bang kailangan mo? Ano pa nga ba? E di ikaw. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Huwag mo nang subukan pumalag kung ayaw mo masaktan. Gusto mo pa bang makita ang lola mo? Ha? Gusto mo pa bang maikasal kay Troy? Gusto mo? Ha? Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong sasaktan. Maawa ka. Wala akong kasalanan sa'yo. Nakahanap ng pagkakataon si Leia na hablutin ang kutsilyo at gamitin yon para manlaban at protektahan ang kanyang sarili. Sige, subukan mong lumapit. Hindi ako magdadalawang isip na saksakin ka. Napakasama mo. Wala kaming atraso sa'yo. Naging maayos ang pakikitungo namin sa'yo ni Lola. Leia, ibaba mo yan. Alam mo ba kung bakit ko ginagawa to? Kasi mahal kita. Mahal na mahal at hindi ako makakapayag na mapunta ka sa ibang lalaki. Mahal? Pagmamahal bang tawag sa ginagawa mo? Manyak ka! Masamang tao! Tulungan niyo ako! Nagmamadaling dinampot ni Jackson ang isang upuan at inihampas yon sa dalaga, dahilan para matumba yon at mabitawan ang hawak niyang kutsilyo. Hindi pa yun nakontento. Ilang beses pa nun na tinadyakan si Leia sa tiyan. Maawa ka! Huwag mo akong papatayin! Ano? Manlalaban ka pa? Sabi ko naman sa'yo ang tigas ng ulo mo. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kita papatayin Bakit naman kita tutuluyan hindi pa nga kita natitikman. Demonyo ka! Ang sama mo! Manahimik ka! Akin ka na, Leia. Akin ka lang. Walang kalaban-laban ang dalaga habang pinagsasamantalahan siya ni Jackson nung mga oras na yun. Samantala,
Habang naglalakad si Lola Nita ay hindi niya maipaliwanag ang kaba na kanyang nararamdaman nung mga oras na yun. Lakad-takbo na ang kanyang ginawa nang matanaw na nakabukas ang pintuan at bintana ng kanilang bahay. Leia? Apo? Anong ginawa mo sa apo ko? Hayop ka! Papatayin kita! Nagunahan ang dalawa sa pagdampot ng kutsilyo na nasa sahig. Ano? Paano mo ako papatayin kung ako may hawak nito? Ha? Nang makita ni Jackson ang dugo sa kanyang kamay at ang mga tilamsik sa kanyang damit, ay dun na lamang siya natauhan, sabay na patingin sa wala pa ring malay na si Leia, at ang lola nito na noon ay naliligo sa sarili nitong dugo. Dahil doon, nabitawan niya ang kanyang kutsilyong hawak. Kahit ilang beses mo pang hugasan ang palad mo, sisiguruhin ko na uusigin ka ng iyong konsensya. Kasabay ng unti-unting pagdilim ng paningin ni Aling Nita, ang walang kasing bilis naman pagkaripas ng takbo palabas ng bahay ni Jackson. Dumaan pa yon sa may likod na bahagi at lumusot na lamang pauwi sa kanilang bahay. Nasisiguro niya na wala pa ring tao dahil may nilakad ang mag-asawa at ang alam niya ay umalis din ang kanyang pinsan na si Mark. Dumiretso yon sa lababo at hinugasan ang kanyang kamay. Sakto namang dumating ang kanyang pinsan, bit-bit ang mga binili sa palengke. Kuya, ano nangyari sa'yo? Ano yan? Bakit ang dami mong dugo? Mark, nakapatay yata ako. Nakapatay ka? Ano bang sinasabi mo dyan? Sinong? Si Leia at si Lola Nita. Hindi ko sinasadya. Tulungan mo ako, Mark. Ayoko makulong. Ayoko. Tulungan mo ako. Kailangan ko makatakas. Kailangan ko ng pera. Kuya, hindi. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi mo pwedeng takasan ang ginawa mo. At saka, wala akong may bibigay na pera sa'yo. Wala? Sinungaling. Ituro mo sa akin kung saan nakatago ang pera ng nanay mo. Kung hindi, susunod kita sa maglolang yon. Kuya, wag. Takot ka naman pala eh. Magmamatigas ka pa. Bilisan mo na bago pa maubos ang pasensya ko sa'yo. Nanginginig ang buong katawan ni Mark na tinungo ang kwarto ng kanyang mga magulang at kumuha ng pera sa aparador ng kanyang nanay Mila. Nang maiabot yon kay Jackson ay nakangisi sabay hinawakan ng mahigpit sa kwelyo ang kanyang pinsan. Wag na wag mo akong ikakanta sa mga magulang mo ha. Itiko mo yung bibig mo kung ayaw mong balikan ko kayo. Papatayin ko kayong lahat. Naintindihan mo? Sabihin mo sa nanay at tatay mo, bibisitahin ko lamang si Chong dahil may sakit. Maliwanag ba? Sagot! Opo, kuya. Agad na nagbihis si Jackson at nagmamadaling umalis. Lumiko pa yun ng kalsada na dinaanan upang walang makakita sa kanya. Hindi naman makaalis sa kinatatayuan si Mark dahil sa sobrang takot, hanggang sa tuluyan na yung mapaupo sa sahig at naalala ang sinabi ni Jackson tungkol kina Lola Nita at Leia. Unti-unti niyang pinakalma ang kanyang sarili upang muling makatayo. Tumakbo yon palabas ng bahay at siya naman pagdating ng kanyang nanay at tatay na noon ay gulat na gulat sa itsura ng kanilang anak. Mark, saan ka pupunta? Ano ba nangyari at... Tatay, si Ate Leia at si Lola Nita, tulungan po natin sila. Ano? Sandali, anak, saan ka pupunta? Sandali, ay Diyos ko, ano ba nangyayari? Halika na, sundan na natin siya. Sa kabilang banda, pilit na gumagapang si Lola Nita papalapit sa kanyang apo, na noon ay wala pa ring malay. Pilit niyang sinasapo ang bumubulwak na dugo ng kanyang tiyan. Pinilit niyang malapitan at mahawakan ang kanyang pinakamamahal na apo. Apo, gumising ka. Hindi ka pwedeng mamatay. Mahal na mahal kita. Apo ko.
Kailangan mong mabuhay upang pagbayarin siya. Habang hawak ni Lola Nita ang kamay ni Leia, pilit niya ring hinahawakan ang muka nito, habang siya naman ay unti-unting nalalagutan ng hininga. Nung mga oras na yon, magkasunod lamang sina Troy at Mark. Kuya Troy, bilisan mo! Kailangan natin silang iligtas! Iligtas? Sinong ililigtas natin? Hinila na lamang ni Mark ang kamay noon at napasabay na rin sa bilis ng pagtakbo ng bata. Nang makapasok na sa kusina, ay doon nila nakita ang karumal-dumal na sinapit ni Leia at Lola Nita. Leia, mahal, gumising ka. Lola, tulong! Sorry po. Sorry? Anong alam mo dito? Ha? Anong alam mo? Umiling-iling na lamang at nagpatuloy sa paghagulhol ang bata. Nang makita naman ng mag-asawang sina Mila at Froilan ang nangyari, ay hindi sila makapaniwala. Nagmamadaling humingi ng saklolo si Froilan, habang pinakakalma naman ni Mila ang kanyang anak, na noon ay humahagulhol at nanginginig sa takot. Sa tulong ng mga kapitbahay, naisugod sa ospital si Leia at ang labi naman ni Lola Nita ay inasikaso ni Mang Froilan matapos ang masusing investigasyon ng mga pulis. Sa kabila ng takot ni Mark, napilitan na siyang tumistigo laban sa kanyang pinsan. Makalipas ang 3 linggo, mabilis na nahanap at naikulong si Jackson para pagbayaran ang kanyang kasalanan. Palabasin niyo ako dito! Wala akong kasalanan! Hayop ka! Wala kang konsensya! Binigyan ka namin ng pagkakataon para magbago at ayusin ang buhay mo. Pero anong ginawa mo? Tarantado ka! Mabulok ka dyan sa kulungan! Wala kang kwentang tao! Doble-doble ang kasong kakaharapin mo, kaya huwag ka nang umasa na makakalabas ka pa sa rehas na yan! Makalipas ang 1 buwan, matapos malibing si Lola Nita, maayos na rin ang kalagayan ni Leia. Ngunit maraming nagbago sa kanya. Hindi maipaliwanag ng dalaga ang sakit na kanyang nararamdaman dahil sa pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na lola. Sa sinapit niya at sa naudlot nilang kasal ni Troy, pakiramdam niya nung mga oras na yon ay ang dumi-dumi niya at hindi na siya karapat-dapat sa lalaki. Ilang beses mo ba ako ipagtutulakan palayo sa'yo? Mahal kita. Hindi pa ba sapat yun para mapatunayan ko sa'yo na ano man ang mangyari, hindi naman magbabagong tingin ko sa'yo? Sinasabi mo lang yan dahil naaawa ka sa akin. Pwede ba huwag mong lokohin ang sarili mo? Sinong lalaki magpapakasal sa isang disgrasyadang babae? Isa pa, wala na. Hindi na natuloy ang kasal natin. Nasira na lahat ng plano natin. Wala na rin si Lola. Wala na si Lola. Leia, kailangan na natin tanggapin ang lahat ng nangyari. Huwag mo namang isang tabi lahat ng pinagsamahan natin. Yung pangarap natin. Nandito pa ako. Kung talagang mahal mo ako, hayaan mo muna akong mag-isa. Hayaan mo muna akong magluksa. Kailangan ko munang buuin ulit ang sarili ko ngayon. Pakiusap. Kung yan talagang makakabuti para sa'yo, sige, ibibigay ko ang kalayaan na gusto mo. Pero kahit anong mangyari, nandito lamang ako. Hihintayin kita. Mag-iingat ka. Nagpatuloy ang pagpatak ng luha ni Troy habang naglalakad papaalis. Kasunod naman ng pagsara ng pinto ay ang dahan-dahan na pag-upo at paghagulhol ni Leia. Lola, hindi ko siya mapapatawad sa pagsira niya sa buhay ko at pagpatay niya sa inyo. Kailangan niyang pagbayaran ng kasalanan niya sa bawat araw na nabubuhay siya dito sa mundo. Pahihirapan ko siya. Pasasakitan ko siya at papatayin. Magbabayad ka, Jackson. Babarangin kita. Pagsapit ng gabi ay muli niyang tinungo ang silid ng kanyang lola at kinuha ang aklat ng karunungan, pati na rin ang mga gamit sa pambabarang.
Ilang linggo niya ring sinubukan na gamitin yon. Minsan pa siyang dumayo sa karatig baryo upang sadyain ang isang mambabarang na naging gabay niya upang tuluyan niya magamit ang aklat ng karunungan at kung paano niya palalakasin ang kanyang katawan at isipan. Batid niyang hindi magiging madali at maraming pwedeng mangyari sa oras na magkamali siya sa paggamit noon. Ngunit buo ang loob niya na maghiganti, kaya naman mas lalong napadali sa kanya ang pag-anib sa itim na kapangyarihan na nagpapalakas sa kanya bilang isang ganap na mambabarang. Hindi dapat kaawaan ng taong tulad niya. Buhay sa buhay, laman sa laman, ngipin sa ngipin. Hindi sapat ang paghihirap mo sa loob ng mga kalawanging rehas dahil ikukulong kita sa aking sumpa ng walang kagalingang sakit at kamatayan. Binuklat ng dalaga ang aklat at nag-usal ng mga salita. Ipinikit ang mata habang binibigkas ang kanyang kahindik-hindik na sumpa. Ikaw ay mawawala sa sariling katinuan. Ang utak mo'y mangangalawang. Ang laman sa bawat parte ng iyong katawan ay magnanaknak hanggang sa hindi mapigil ang pagdurugo ng iyong sugat. Sa pagsapit ng gabi, mararamdaman mo na tila ba nilalaslas ang iyong bituka. Pagpipiesta ng laman mo ng mga parasitiko at iba't ibang insekto hanggang sa huling sandali ng buhay mo. Labis pa sa labis ang sakit na mararamdaman mo at dala ng sobrang sakit. Ikaw na mismo ang siyang gagawa ng paraan para matapos ang buhay mo. Wala kang karapatang mabuhay. Sa muli nating pagkikita, sana'y malamig na bangkay ka na. Nang gabi rin yun. Aray, ang sakit. Tulungan niyo ako. Hindi ko na kaya. Hoy Jackson, tumigil ka nga dyan sa kakadrama mo. Ano, may plano ka na naman tumakas? Buti pa tanggapin mo na lamang ang katotohanan na katulad namin, hindi ka na rin makakalaya pa. Baka kami pwede pa. Pero ikaw? Nako, malabo. Kaya di na uubra yung sakit-sakitan mo. Manahimik ka na lang, kung hindi makakatikim ka sa akin. Ay, patulog na tayo. Hayaan nyo yan, hindi yan mamamatay. Masamang damo yan eh. Tama na yung drama mo, tol. Dahil kapag nagalit si boss, baka talagang matuluyan ka niyan. Kinabukasan, maagang nagising ang kasamahan ni Jackson sa selda. Nagising ang mga yon dahil sa ingay at masangsang na amoy ng binata. Nagmumura at pabulong-bulong habang iniikot ang mga mata. Nagkaroon yon ng mga sugat sa katawan at sa may bandang tiyan ay mababakas ang dugo na animoy nagmumula sa isang malalim na sugat. Anak ng putya, isabay niyo na nga ito sa basurahan. Amoy nabubulok na eh. Shh! Huwag kayo maingay. Papatayin ko kayo. Sino ka? Lumayo ka sa akin. Huwag mo akong sasaktan. Aray! Tama na. Mukhang malala na nga ang tama ng mukong na to ah. Kung sa bagay, sa bigat ng kasalanan nito ay hindi naman nakapagtataka kung binarang na to. Hay nako, kawawa naman. Hindi na nga naaalala ng mga kamag-anak ay nagkaganyan pa. Abay, ganyan maningil ang karma. Pasalamat nga tayo at hindi ganyan ang inabot natin eh. Mas malala pa yan kesa habang buhay na pagkakakulong. Baho! Ay, tanggalin nyo nga yan dito. Makalipas ang isang buwan, halos hindi na lumalabas ng bahay si Leia. Laging nakasara ang pinto nito, dahilan para labis na mag-alala sina Mang Froilan, Aling Mila at Mark sa kalagayan ng dalaga. Maging si Troy ay wala na rin magawa para makausap muli ang kanyang kasintahan. Ay, baka kailangan na nating humingi ng tulong sa mga opisyal ng barangay para makita ang kalagayan niya. Hanggang ngayon para pa rin tinudurog ang puso ko dahil sa mga nangyayari. Isang panghabang buhay na bangungot ang lamat na iniwan ni Jackson sa buhay ni Leia, maging sa buhay natin. Alam mo ba,
Iniisip ko na kung sakaling may nangyaring masama sa anak natin noong araw na yon, hindi ko kakayanin. Hindi ko alam ang gagawin ko at hindi ko mapapatawad si Jackson. Ay, huwag ka nang umiyak. Magpasalamat na lamang tayo na hindi pinabayaan ng Diyos ang anak natin. Sa ngayon, wala akong gustong gawin kundi tulungan natin si Leia na makabalik ng paunti-unti sa normal na buhay na ninakaw sa kanya ni Jackson. Samantala, Kuya, kailangan na natin gawin to. Salamat, Mark. Nag-aalala na talaga ako sa kanya. Hindi niya na rin kasi sinasagot ang mga tawag ko eh. Yan, nagawa nating sirain ang pinto. May tao. Huwag kayong papasok. Huwag mo akong sasaktan. Maawa ka. Leia, mahal. Ano nangyayari sa'yo? Diyos ko. Bitawan mo ako. Huwag ka lalapit. Lola! Lola! Tulong! Hindi niya tayo nakikilala. Kuya, dito ka lang muna. Babalik ako. Hihingi lang po ako ng tulong kina nanay at tatay. Agad namang humingi ng saklolo si Mark. Nung mga oras na yon ay wala sa sariling katinuan si Leia. Makikita rin ang magulong mga gamit sa loob ng bahay at hawak pa rin noon ang manika na ginamit niya sa pambabarang kay Jackson. Napilitan silang dalhin yon sa isang psychiatrist na makakatulong sa kanyang kondisyon. Ang mag-asawang Froilan at Mila ang naging katuwang ni Troy upang maipagamot ang dalaga. Hindi pa rin gaanong bumabalik sa dati ang kondisyon niya. Sa tingin ko, kailangan natin ng tulong ng isang albularyo. Maaari kasing nagkakaganyan siya dahil sa paggamit niya ng itim na kapangyarihan. Yan din po ang iniisip nila, nanay. Kailangan natin ng isang magaling na albularyo na makakatulong sa kanya. Sakto, wala pang pasok si Mark. Mabuti pa, anak, puntahan mo siya. Yun din po bang pinupuntahan natin dati? Oo, siya nga. Sana siya na makatulong sa atin para tuluyang gumaling ang ate Leia mo. Maraming salamat ho sa tulong niyo sa amin. Tatanuin ko po ito bilang isang malaking utang na loob. Walang anuman. Kulang pa yan sa perwisyo na naidulot ng pamangkin ko sa buhay ni Leia. Kahit ano pang gawin namin, walang katumbas na kabayaran ang mga kasalanan niya. Ay, hindi niya naman po kasalanan ang ginawa ni Jackson. Sa totoo lang, hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin kaya makita ang lalaking yun. Hindi ko alam kung anong pwede kong magawa sa kanya. Ay, sa ngayon, pinipilit ko maging matatag para kay Leia. Hindi ako pwedeng maging mahina dahil ngayon niya ako mas kailangan. Alam mo, pinapahanga mo ako sa tiyaga at pagmamahal mo para kay Leia. Napakaswerte niya sa'yo. Hindi lahat ng lalaki kasing bait mo at ganyan kalawak ang pangunawa. Ganyan talaga ang totoong pagmamahal. Huwag ka mag-alala, Troy. Magiging maayos din ang lahat. Huwag ka lamang mawawala ng pag-asa. Nandito lang kami para sa inyo. Madalas ay nasa silid lamang si Leia. Malimit kung magsalita at kung minsan ay hindi pa rin mapigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Sa konting kalampag o ingay ay mababakas ang takot at kaba sa kanyang muka. Animoy sariwa pa rin sa kanyang alaala ang mga pinagdaanan niya at ng kanyang yumaong lola sa kamay ni Jackson. Nung araw ding yun, habang mag-isa na lamang sa isang maliit na selda si Jackson at pinagpipiestahan ng langaw na dumadapo sa mas dumami pang sugat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan, namimilipit yun sa sakit. Ramdam niya ang kirot sa bawat paggalaw ng mga parasitiko at insekto sa kanyang tiyan. Hindi ko na kaya. Ayaw ko na. Tama na. Hindi ko na kaya. Kinuha noon ang babasaging baso at binasag sa pader. Mahigpit na hinawakan ang patulis na parte ng bubog. Kasabay ng pagtulo ng dugo sa kanyang kamay, ang pagpatak ng kanyang luha at mga kahindik-hindik na halakhak na animoy siya ay sinasapian. Naririnig niya ang isang tinig na bumubulong sa kanyang tainga habang ramdam niya sa kanyang balat ang pagdampi ng mainit na hangin.
Ano pang hinihintay mo? Panahon na para tuluyan kang mamaalam sa mundo. Ikaw ang dapat mamatay dahil napakasama mo. Hindi ko pinagsisisihan na ipagkanulo ang kaluluwa ko sa impyerno para lamang pahirapan at patayin ka. Mamatay ka na! Unti-unti, ibinaon sa kanyang leeg ang hawak nitong bubog hanggang sa nilaslasyon at bumulwak ang masaganang dugo. Nakita na lamang yon na nangingisay at di rin nagtagal ay binawian na ng buhay. Bandang 3:00 ng hapon, magkasabay na dumating sina Mark at ang albularyo. Pag-apak pa lamang nun sa pinto ay ramdam niya na ang lakas ng itim na kapangyarihan na bumabalot sa dalaga. Napakrusyon sabay nag-usal ng dasal. Matutulungan niyo po ba si Leia? Huwag ka mag-alala. Susubukan ko sa abot ng aking makakaya. Alam mo, gaano man kalakas ang itim na kapangyarihan na bumabalot sa kanya, ay maliligtas pa rin natin siya. Dahil mas nananaig ang kabutihan at hindi nagtatagumpay ang kadiliman sa puso ng isang tao na mayroong natural na kabutihan. Maaaring ang sakit na pinagdadaanan niya ang siyang ginawang instrumento ng demonyo para tuluyan siyang mabihag na gumamit ng aklat. Lumapit ang albularyo sa dalaga at hinawakan yun. Nagpupumiglas pa si Leia dahil sa dala ng takot. Lumayo ka sa akin! Huwag ka lalapit! Huwag mo akong sasaktan! Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Kailangan mong isuot ang kwintas na ito. Ayoko! Ayoko niyan! Ayoko! Maaari niyo ba akong tulungan na hawakan siya? Kailangan ko lamang may suot to sa kanya upang masimulan ko na ang ritual. Mahal ko, huwag kang matakot. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Para sa iyong lahat ng to, magiging maayos din ang lahat. Nang tuluyan ng maisuot ni Leia ang kwintas, ay naramdaman niya ang panghihina at parang may kung anong puwersa na nais kumawala sa kanyang katawan. Kapansin-pansin ang paghabol nito ng hininga at ilang sandali lamang matapos simula ng ritual ay nawalan yun ng malay. Huwag kayong mag-alala. Magkakamalay din siya, maya-maya lamang. Akin ang mga gamit na yan. Kailangan nating sunugin ang aklat at ang iba ay ibaon sa lupa mamayang 6:00 ng gabi. Matapos ang mahigit 1 oras na ritual, ay ramdam ng albularyo ang hirap ng pakikipagbuno niya sa itim na kapangyarihan. Napilit niyang nilalabanan upang makalaya na ng tuluyan si Leia. Matapos maisagawa lahat ng kailangan, ay hinintay na lamang nilang sumapit ang 6:00 ng gabi upang ibaon ang mga kagamitan sa pambabarang at basbasan ang mga yun. Habang sinusunog naman ang aklat, ay sinabayan pa yun ng albularyo ng orasyon. Hinintay niya na magkamalay ang dalaga bago siya umalis. Mas maigi na isuot mo na muna ang kwintas na yan. Huwag mo munang tatanggalin yan upang makaiwas sa tukso ng demonyo. Salamat po sa tulong ninyo. Mahal, pasensya na kung naging mahina ako, ha? Hindi ko sinasadya. Nagpadala lamang ako sa galit at sakit na nararamdaman ko. Ganyan talaga. Nagiging mas lapitin tayo ng tukso kapag nasa ganyan tayong sitwasyon. Sasamantalahin niya talaga ang kahinaan natin para gumawa ng kasalanan. Kinabukasan, nakarating naman sa kanila ang balita tungkol sa pagpanaw ni Jackson. Gusto ko siyang makita. Mahal naman, hindi makakabuti para sa iyo yan. Hindi. Mas mapapanatag ang loob ko na makita siya. Gusto kong makita mismo ng 2 mata ko kung paano ko nakamit ang hustisya. Sasamahan mo naman ako, hindi ba? Ay, nag-aalala lang naman ako para sa iyo eh. Pero kung yan talagang gusto mo, syempre sasamahan kita. Ako yata tong hindi handang makita ang lalaking yun eh. Sabi ko pa naman mag-iipon lang muna ako ng lakas ng loob. Gusto ko siyang saktan sa lahat ng... Mahal, huwag mong tungisan ang kamay mo katulad ng ginawa ko. Isa pa, patay na siya. Wala na siyang laban pa. Mga duwag lang na katulad niyang kayang manakit ng walang kalaban-laban. Alam mo, mahal,
Oo, mali yung pag-anib ko sa itim na kapangyarihan. Pero kung hindi ko ginawa yon, malaya pa rin nabubuhay ang lalaking yon na wala man lamang yatang katiting na pagsisisi sa ginawa niya kay Lola at sa panghahali niya sa akin. Kaya mas ikagagaan ng loob ko na wala na siyang pagkakataon pa na makapambiktima. Hindi lahat dapat binibigyan ng kapatawaran. Sa mga katulad niya, kamatayan lang talagang... Ay, sana makalimutan na natin ang lahat pagkatapos nito. Pilitin natin bumangon at mag-umpisa ulit na magkasama. Marami pa tayong plano na dapat natin tuparin, mahal ko. Opo, salamat, mahal. Salamat saan? Salamat sa lahat-lahat. Kasi sa kabila ng lahat, nandito ka pa rin. Hindi mo ako iniiwan sa mga pinagdaraanan ko. Bakit naman kita iiwan? Hindi lang natuloy ang kasal natin, pero para sa akin, asawa na kita. Magpapakasal pa rin tayo. Mahal na mahal kita, Leia. Namimiss ko na si Lola. Dati napapagalitan tayo kapag ginagawa natin to dahil nga... Hindi pa tayo kasal. Nung araw ding yun, pumunta sila sa punerarya kung saan naroon ang bangkay ni Jackson. Nadatnan nila sina Aling Mila at Froilan. Lumabas muna ang mag-asawa nang pumasok ang magkasintahan. Ipinangako ko sa sarili ko na sa muli nating pagkikita, wala ka ng kakayahang manakit ng kahit na sino. Nagkasala ako sa Diyos ng dahil sa iyo para sa araw na ito. Hindi nararapat sa iyong kapatawaran, ngunit pipilitin kong kalimutan ang lahat ng ginawa mo para magpatuloy sa buhay na meron ako. Ninakawan mo ako ng panahon para makasama pa ng matagal si Lola. Alam mo ba na siya lang ang pamilyang meron ako? Ha? Hindi lang yun. Dahil sa iyo, hindi natuloy ang kasal namin ni Troy. Alam ko na ang mga katulad mo ay hindi magsisisi, pero alam ko rin na uusigin ka sa mga kasalanan mo hanggang sa ikalawang buhay. Mahal, umalis na tayo. Hindi ko masikmura ang pagbumuka at itsura niya. Parang epekto yan ang pambabarang ko sa kanya. Halika na, mahal. Sapat na sa akin ang nakita ko. Wala nang taong naging salot sa buhay natin. Marahan namang iginiya ni Troy si Leia papalabas. Niyakap naman ni Aling Mila ang dalaga at hinimas ang likod noon. Umalis na rin ang dalawa at naiwan na mag-asawa upang asikasuhin ang bangkay ng kanilang pamangkin. Sa kabila ng lahat, binigyan pa rin nila yon ng maayos na libing. Umaasa pa rin sila na sa pangalawang buhay ay matatagpuan noon ang kapayapaan, lalo na ang kanyang tiyuhin na si Arnel na matagal niyang nakasama. Alam ng Diyos na ginawa natin ang lahat para maging maayos ang buhay niya. Ngunit siya mismo sumira noon. Hindi na talaga siya nagbago. Masyado siyang naimpluwensya ng ipinagbabawal na gamot kaya ganun. Kung tutuusin, nakakaawa siya. Sa edad niyang yan, ganyan na ang sinapit niya. Binigyan naman natin siya ng pagkakataon na maayos ang buhay niya. Ngunit, mas pinili niya na masira yon. Kahit anong gawin natin, nasa tao pa rin talaga ang pagbabago. Ang mahalaga ay sinubukan natin at hindi natin kinonsinti ang ginagawa niya. Dahil kung nagkataon, baka maraming buhay pang napahamak ng dahil sa kanya. Makalipas ang 1 taon, ikinasal na sina Leia at Troy. Ang tumayong magulang ng dalaga ay sina Mang Froilan at Aling Mila. Walang mapaglagyan ng tuwa ang magkasintahan, maging ang mga taong malalapit sa kanila. Saksi ang mga yun sa mga pagsubok na nalampasan ng dalawa ng magkasama. Lumipat rin sila sa bahay na ipinagawa ni Troy para sa kanilang magiging pamilya, para tuluyang makalimot si Leia sa mga nangyari sa buhay ng kanyang lola, Nita. Isang gabi, habang nakahiga at patulog na ang mag-asawa. Mahal, sigurado ka bang hindi ka nababalik sa pagtatrabaho sa ibang bansa? Bakit? Naaalibadbaran ka na ba sa pagmumukha ko, mahal? Medyo. Ay, hindi pala. Iniisip ko kasi na marami ka ng sakripisyo para sa akin.
Pati ba naman yung pagtatrabaho mo? Huwag kang mag-alala. May trabaho na akong papasukan. Hindi kasing laki ng sahod ko sa ibang bansa pero kaya ko naman ibigay ang pangangailangan ng misis ko at magiging anak namin. Tsaka lahat ng ginagawa ko para sa atin din naman. Aanhin ko ang malaking halaga ng pera kung marami namang oras ang mawawala sa akin na makasama ka. Sa mga nangyari sa atin, mas napagtanto ko kung gaano ka-importante na malapit lamang ako para protektahan ka at ang magiging anak natin. Napakaswerte ko talaga. Ang bait-bait ng asawa ko. Oo naman, pero mas swerte ako, kaya mahal na mahal kita. Wala nang magpapasaya pa sa akin kundi ang makita ka na nasa mabuting kalagayan. Gusto ko rin masubaybayan ang paglaki ng anak natin. Isa pa, wala na si Lola para magbantay, kaya nangako ako sa kanya na kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Mahirap na, baka magtampo pa sa akin yun. Siguro kung nasan man siya ngayon, masayang-masaya siya para sa atin. Ay, mabuti pa dalawin natin siya bukas sa sementeryo. Baka nalulungkot na yun. Ang dami-dami ko nang ikukwento sa kanya. Sige, bukas na bukas din, pupuntahan natin siya. Sa ngayon, matulog na muna tayo. Bawal magpuyat hindi ba? Opo. Hay nako, mas stricto ka pa kaysa kay doktora. Siyempre naman, gusto ko kasi maayos ang kalagayan ng mag-ina ko. Pakis nga si tatay. Hindi na ako makapaghintay na makita siya. Yung may kakargahin ako at patatahanin kapag umiiyak. Naku, siguraduhin mo lang na hindi ka magrereklamo sa pagod sa pag-aalaga sa aming mag-ina. Ako mapapagod? Hindi Tsaka kung sakali man, sigurado nandyan naman si nanay at tatay para tulungan tayo. Mas excited pa nga yata silang lumabas ang baby natin Si Nanay Mila at Tatay Froilan din. Alam mo, nagpapasalamat talaga ako sa kanila. Kahit nung nabubuhay pa si Lola, nandyan na talaga sila para sa amin. Nung nawala si Lola, sila rin ang tumulong sa atin sa lahat-lahat. Pero yung pamangkin nila, hindi man lamang nabiyayaan ng kahit konting kabaitan. Oops, bawal yan. Maririnig ng baby natin. Basta, kalimutan na natin yun. Nagpapasalamat din ako sa Diyos na nananatili tayong matatag at heto, magkasama. Masaya at unti-unti nang nangyayari ang mga pangarap natin. Basta ang number 1 goal ko, ang maging masaya ka, asawa ko. Masayang-masaya na po ako. Alam mo kung bakit? Dahil sa'yo, sa anak natin, at dahil sa kabila ng mga naging kasalanan ko, nararamdaman ko na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Lahat ng magagandang nangyayari ay patunay kung gaano siya kabuti sa atin. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Makalipas ang 7 taon. Mahal, nakita mo ba si Miko? Hindi, baka naman nasa kapitbahay lang. Nako, hindi kaya pumunta na naman yun na mag-isa sa bahay ni Lola? Ay, ang kulit talaga ng anak mo. Sinabi nang hintayin ako Nawiwili kasi sa pamimitas ng bayabas sa likod bahay. Mabuti pa puntahan na natin, baka umakyat-akyat na naman yun doon. Oh, huwag ka na mag-alala. Maingat naman ang anak natin kahit medyo makulit at matigas ang ulo kagaya ng... Oy, hindi ako Masunurin kaya ako kay Lola noon. Siyempre, takot ka mapalo. Ang sakit kaya noon. Ang haba pa naman ang pamitpit ni Lola. Nang makarating sila sa bahay ni Lola Nita, agad naman na tumakbo si Miko. Ang kanilang anak, bitbit ang isang garapon at putikang manika. Nanay, tatay, nakahanap ako ng toys dun sa likod sa may puno ng duhat. Ay, Diyos ko, akin na yan. Ikaw talaga, ang dumi-dumi niyan. Nadumihan tuloy ang kamay at damit mo. Kailangan natin ibalik to, anak, ha? Pwede mo bang samahan si nanay kung saan mo to nakuha? Okay po, nanay. Sorry po, lagi ko po kasing napapanaginipan na may toys dito Nay, bakit may spider at grasshopper dyan sa... Teka, mabubuhay po ba yan? Hay nako, wala na to, anak. Basta kailangan natin tong ibalik, ha? Kapag malaki ka na at maiintindihan mo ng lahat, ikukwento ni nanay kung bakit hindi natin pwedeng paglaruan ng mga bagay na ito. Okay po ba yon? Okay po, nanay. Sorry po. Hindi po kayo galit?
Hindi po. Tatay, wag mo akong papaluin ha. Opo, basta sa susunod, huwag ka nang aalis nang hindi nagsasabi sa amin ni nanay, ha? Opo, sorry po tatay. Karga mo naman ako. Please. Ayos ah, paano mo mapapalo kung ganito kakit ang anak mo? Siyempre naman, mana sa nanay. Sige na, maglaro na kayo mag-ama at magwawalis lang ako sa loob ng bahay ni Lola. Ikaw na magbalik nito dun sa may puno ng duwat, ha? Masayang pinagmamasdan ni Leia ang kanyang mag-ama bago yon tuluyang pumasok sa loob. Habang nagwawalis ay nagulat siya sa isang pamilyar na bagay na nakalagay sa paboritong upuan ng kanyang Lola Nita. Ha? Paano nangyari to? Bakit nandito ang aklat na ito? Ang pagkakaalam ko, sinunog na to Hindi kaya... Diyos ko, huwag mong hayaang matukso ko sa isang bagay na matagal ko nang tinalikuran. Masayang-masaya na po ako sa buhay na meron kami ngayon. Kung kinakailangan sunugin kita ng paulit-ulit, gagawin ko. Tigilan mo na ako. Yon! Haha! Hindi ka titigilan yan, Leia. Anyway, happy Monday sa inyong lahat. Isa pong masaya at mapayapang simula ng linggo. Dahil dyan, meron na naman tayong shout-out. Simulan natin kay Liza Agodo, hi kay Belen Malbas, kay Gay Somodio, Marjorie Dequilla, Barrio Luma, mga kwento ng dilim. Maraming salamat po sa pagdalaw sa channel ni Kwentong Enteng. Hi kay Faye Yuson, kay Janice Tamagos, kay Maria Grace Grefaldia, sa Grefaldia, Edesma, Transporto Family, kay Isabel Ketunuti and Abel Hipolito. Hi po kay Betty Velasco, kay Robert Crimen, shout out kay Ami Viray, kay Baga Foro Nene, kay Manuel Hidalgo from Santiago City, Isabela. Hi din po kay Jocelyn Comia. Hi po kay Michelle Marciano, kay Febe Ranyada, Mami San Mamot Mapadtaya. Hello din po kay Jonah Jalog, kay Zane Axel Ranada. Hi po kay Mary Anyao, kay Charlene Gumansing, kay Yang Yang Pasardan. Shout out po kay Cataleja Soto, kay Jaren Beter, kay May Espiritu, kay Jennifer Sacris. Shout out din po kay Edgardo Fontanilla, kay Asodicen Cerila, Susana Llobrera. Hello po kay Rosel Fuentes. Hi din po kay IP Micaela, kay Yumicho Choco. Hello kay Lynette Reparado, Elsie Pasasadaba. Hi kay Elizabeth Dungka, kay Vilma Bautista, kay Danica Jane Pido. Sa mga mananahi ng 045 Angeles City, Pampanga, kay Karen, kay Donna, at kay Edna. Hello po kay Edna Lintupas, kay Renalyn Dumayas Reliama, kay Finky Rusi 14. Hi kay Analie Vallega, kay Emma Dumato, kay Cherry Mukbanger ASMR. Hello din po kay Anily 1988. Shout out sa Glanida family from Marivic, Glanida. Hello po kay Hannah Maylin Sesgundo, kay Richel Adapon, kay Charson Tamidles, kay Irma Umali, kay Shauma TV, Corazon Cacalda, Amy Gonzaga, kay Sally Roldan, kay Rosette Ersando. Hi po kay Meng Paraton, kay Mirna Lampasa, kay Michael Del Rosario, from Ray and Lucy Buendia. Shout out din po kay Jobel Baldonasa, kay Pasiano Guerrero, Angelina Ignacio, Chris Alcantara, kay Miguel TikTok. Hi po kay Lori Jean Saludes, kay Lord Queen OFW Vlog. Hello po kay Salve Loreta, kay Sheena Enriquez, Trisha May Mamado from Giselle Gaming. Hi kay Eliza, kay Fatima Khan, kay Christy Gaitan. Shout out po kay Bessie Tagapan, kay Ludilin, kay Aida Paz, kay Jade Guevara, kay Jerry Sabilla, Jade, at Faith Batarilan from Fe Briones. Hi po kay I Love Traveled. Hello kay Josie Aniban, kay Mel Santarita, kay Noemi Garcia Pabunan. Shout out po kay Marilu Francisco, Christine Guevara from Lebanon, kay Pureza Tagiwalo. Happy birthday po
kay My Favorite Song Collection sa August 22. Hi kay Rowena Kaikong, kay Alma Naong, Chat Advincula, kay Jessie Sabremonte, hello po kay Emmy Fatalia, kay Analu Barlita, kay Doris Estander, hi kay Venom 37, hi kay May del Rosario, kay Lydia Lopez, Mariel Tabuan, hello po kay Michelle Esperon, kay Carolina Silorio, Hiroshi, April Joy Principal, shout out kay Hani Austria, kay Catherine Fantinalgo, Raquel Hasegawa, Kimpoy Feliciano, Maria Lee Nakagawa, kay Mighty Whispers, hello po kay Mel, kay Angeline Cantal, kay Jessica Rojas, kay Ono Rata, kay Zay Martinez, Nico Paul Perez, shout out din po kay Maricris Alojado, kay Malu Hapin, kay Norsen TV, Lance MBB, hello po kay Chona Baynosa, Aisha Marie Getutua, hi kay Mary Jane Alitan, kay Ronel Peñaloza, kay May Honey. Hello po kay Maren Nila Cervantes, Monica Nieves, Janet Cisneros, Leslie Anabala, kay Vicky Bautista, kay Adi Larico, kay Mira from Batangas, kay Junel Fuentes. Hi po kay Nina Siguya, sa Nieves family, from Monica Nieves. Hi po kay Mikasa RG, friends ni Lorna Ramirez, at syempre sa Shotong family from MGS 14. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng. Kung nasan man po kayo ngayon, simulan natin ang Lunes natin hanggang sa buong linggo na masaya, mapayapa at puno ng pagmamahal. Maraming salamat po ulit mula sa Kwentong Enteng.